Magiging interesante kung mas maraming butas pa ito kaysa sa kesong Swiss. Ngayong magkakaroon ng bagong paglilitis si Alec Murdaugh para sa mga pagpatay sa kanyang asawa na si Maggie at sa anak niyang si Paul, may isa pang laban na nangyayari sa likod ng mga eksena. Ngayon, hinarap niya ang babaeng ayon sa pinakamataas na korte ng estado ay maaaring nakaimpluwensya sa huradong humatol sa kanya. Binabago nito ang lahat. Ipaliwanag ko. Ako si Annette Levy at ito ang Long Crime. Bago ko talakayan ang kaso ni Murdaugh at bagong civil lawsuit ni Alex, gusto ko munang ikwento ang tungkol sa law firm na Morgan & Morgan. Mahigit 35 taon nang lumalaban ang kumpanyang ito para sa mga tao at nakabawi ng mahigit 30 bilyong dolyar para sa mga kliyente. Patunay dito ang track record nila na may higit 1,000 abogado sa lampas 100 opisina sa bansa. Ang pagkuha kay Morgan & Morgan ay parang may hukbong lalaban para sa iyo. Isang team na nagsisikap makuha ang nararapat na kabayaran para sa kliyente. Hindi pare-pareho ang lahat ng law firm. Kung maling law firm ang mapili mo, baka matalo ka agad. Kung nasaktan ka, subukan sina Morgan & Morgan. Walang bayad maliban kung manalo ka. Para sa dagdag na info, bisitahin ang forthepeople.com/forthepeople.com/crimefix, i-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa iyong screen. Si Alec Murdaugh ay magkakaroon ng bagong paglilitis para sa pagpatay sa kanyang asawa, si Maggie, at anak na si Paul. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang Korte Suprema ng South Carolina tungkol dito. Ayon sa 5 mahistrado, nilabag ang karapatan ni Alec Murdaugh sa patas na paglilitis, bahagi dahil kay nayo'y diskreditadong clerk ng korte na si Becky Hill. Ngayon, nais ni Alec Murdaugh na pagbayarin si Becky Hill ng mabigat sa kasalan ng iyon at ipinaliwanag niya ito sa bagong kasong isinampa niya. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero una, mabilis na buod kung di mo nasubaybayan. Si Becky Hill ang namahala sa Colleton County Courthouse kung saan ginanap ang double murder trial ni Murdaugh noong unang bahagi ng 2023. Siya ang may hawak ng lahat at siya pa ang nagbasa ng hatol. Natuklasan ng mataas na hukuman ng estado na si Becky Hill ay nagbigay ng hindi nararapat na mga komento sa hurado o kahit papaano ay sinubukan niyang gawin ito nang sabihin niya sa mga hurado na huwag magpaloko sa mga abogado ni Murdaugh at bantayan siyang mabuti, ibig sabihin si Murdaugh habang siya ay nagpatotoo. Ayon sa 5 mahistrado ng Korte Suprema, labis sinalakay ni Hill ang kredibilidad ni Murdaugh at depensa nito at tinawag nilang nakakagulat ang kanyang panghihimasok sa hurado. Magkakaroon ng bagong paglilitis si Murdaugh at nang akong agad itong isasagawa ng opisina ng Attorney General. Nadismaya kami at hindi sang-ayon sa desisyon ng korte, pero nirerespeto pa rin namin ang korte at proseso. Matagal ko na rin itong ginagawa. Nakakalungkot ito. Pero alam mo, babangon ka lang ulit at Gagawin mo ulit ang trabaho at yan ang plano namin gawin. sa ngayon, pwede pa kaming humiling ng rehearing o cert mula sa Korte Suprema ng US. Pag-uusapan pa namin ito sa grupo. Pero sa tingin ko ngayon, alam mo mula sa pananaw ko, ang layunin namin ay ituloy muli ang kasong ito sa lalong madaling panahong makatuwiran. Sigurado akong maghahanap kami ng panahon na yung taglagas o bago matapos ang taon at makikipag-ugnayan kami sa nakatalagang hukom. May sariling posisyon ang depensa tungkol dyan at ang hukom ang magpapasya ng petsa sa huli. Tinanong ko si Creighton Waters, pangunahing taga-usig sa mga kaso ni Murdaugh, kung paano tiningnan ng mataas na hukuman ng Estado ang tangkang panghihimasok sa hurado kasama si Becky Hill. Ngunit siya at ang kanyang mga taga-usig ay hindi ganoon pagdating kay Hill. Nakalaunan ay kinasuhan ng perjury at pang-aabuso sa pampublikong katungkulan. Inamin niya ang kasalanan sa mga kasong iyon. Ang perjury ay may kinalaman sa katotohanan siya na lumabag sa utos ng korte ay isineyo ang mga larawan ng crime scene na sinubukan naming protektahan laban sa pagkalat at piniyagan ang mga miyembro ng media na kunan ito ng litrato. Iyon ang dahilan ng kanyang kasong perjury. Linawin ko lang, hindi namin sinabing ayos ang ginawa ni Becky o katulad nito. Sinabi namin sa korte at natuklasan din ni Hukom Tole matapos ang panayam at pagdinig kasama ang mga hurado na hindi sapat ang mga komentong ito
upang maimpluwensyahan ang huradong ito. At muli, ang argumento namin ay matapos ang 6 na linggo ng paglilitis, si Hukom Newman doon, 75 na saksi, 500 at 50 na ebidensya ang kuponan ng prosekusyon, ang kuponan ng depensa, lahat ng ebidensyang yon na ang ilang hindi ka nais-nais na komento mula sa clerk ay hindi talaga nakaapekto sa naging desisyon. Iyon ang argumentong ginawa namin at natuklasan ni Hukom Tole. Naintindihan ko na ayaw ng Korte Suprema ng ganong asal mula sa opisyal ng Korte. Iba ang pananaw nila at karapatan nila yon. Kaya tutuloy na lang kami mula doon. Pero sinabi ni Magistrado Toldich na siya ay walang kredibilidad. May mga issue siya sa kredibilidad, sa madaling salita. Kaya ang natuklasan ni Magistrado Tole sa kanyang kautusan at ang aming posisyon ay tungkol sa mga hurado, hindi kay Becky. Walang sinuman dito ang umasa lang kay Becky. Umasa kami sa mga hurado. 11 sa kanila ang nagsabi na wala talagang anumang posibleng epekto. Yung isa sa kanila na nagalinlangan, nakita ng hukom ang ilang issue sa testimonya ng taong yon. Kaya doon kami umasa. Pareho rin ang natuklasan ni Hukom Tole. Iba ang naging pananaw ng Korte Suprema. At muli, iyon ang kanilang prerogatibo. Tungkol sa federal civil rights lawsuit, nagsampa si Alec Murdoch ng kaso kay Becky Hill. Nagsampa kami ng kaso sa ngalan ni Richard Alexander Murdoch Sr. laban kay Rebecca Hill. At ang kaso ito, isinampa namin ito sa ilalim ng Federal Civil Rights Statute, 42, United States Code, 1,983 upang itama ang paglabag sa mga karapatang konstitusyonal. Ang mga karapatan niyon ay ang karapatan ni Alex sa isang patas na paglilitis, isang karapatang dapat isagawa sa harap ng isang hindi napakialaman at walang bahid na hurado. Napagpasyahan ng kataas-taasang hukuman ng South Carolina bilang usapin ng batas ng Estado. Na pinagkaitan niya si Alec ng kanyang mga karapatang konstitusyonal, pinagkaitan siya ng karapatan sa isang patas na paglilitis. Kaya kailangan nating ulitin lahat na ayaw gawin ng kahit sino. Ang federal na kaso ay nag-aakusa kay Becky Hill ng pakikialam sa hurado at sinasabing ginastos ni Alec Murdoch ang $600,000 mula sa retirement account para sa depensa niya sa paglilitis sa pagpatay. Sinasakdal ni Murdoch si Hill para sa halagang iyon at maaring higit pa. Ang mga danyos na aming inilahad ay kinabibilangan ng mahigit $600,000 na ginastos para litisin ang unang kaso at iba pang mga danyos kompensatoryo. Ngayon, linawin ko lang. Maraming utang si Alec Murdoch sa maraming tao. Wala siya makukuhang kahit sentimo mula sa perang o babawi. At ang layunin ng kaso nito ay panagutin si Becky Hill sa ginawa niya. Hindi pa siya napapanagot kahit kailan para sa kanyang ginawa. Pangalawa, para imbestigahan ang eksaktong ginawa niya sa pamamagitan ng civil litigation. May kapangyarihan kami maglabas ng supina at kumuha ng mga deposition. Kaya malalaman namin ang buong saklaw ng kanyang ginawa. Hindi pa siya lubusang naimbestigahan ng Estado at hindi pa siya napapanagot ng Estado. At yan ang inaasahan namin gawin. Yan ang balak namin gawin. At yan ang gagawin namin sa kasong ito. Plano ng depensa ni Murdoch na imbestigahan ang alegasyon ng pakikialam sa hurado ni Becky Hill. Tinanong ng mga abogado kung may iba pang sangkot sa tangkang impluensya sa huradong ito. Pagkatapos ng paglilitis, di na kami pwedeng maglabas ng supina. Wala kaming kapangyarihan para tunay na imbestigahan ang lahat ng ito. Pagkatapos ng paglilitis, inimbestigahan lang namin ang maling asal ng hurado at naglibot kami sa Charleston County ng ilang buwan, dumaraan sa mga latiyan at mga kalsadang lupa para hanapin at tanungin ang mga hurado. Pero kapag may naitalagang hukom, at sa tingin ko, nakatanggap kami ng utos noong Biyernes na sinabi ng punong maestrado, kapag naibigay na ang remitter, na ibig sabihin ay pwede na yon ang Korte Suprema ang may hawak ng kaso. Kailangan nila itong ibalik sa trial court na inaasahan naming mangyayari sa mga susunod na linggo. Pagkatapos ito, magkakaroon na kami ng kapangyarihang magpalabas ng supina. Pagkatapos ay magkakaroon na kami ng kakayahang magsagawa ng investigasyon. Ngayon, binigyan kami ng ilang impormasyon sa pamamagitan ng discovery noong yugto ng motion for new trial. Iyon lang ba ang ginawa nila? Ibig kong sabihin, hindi natin alam. Pero kung yun lang ang ginawa nila, hindi talaga yon sapat na investigasyon.
At sa tingin talaga namin ay hindi sila gumawa ng sapat na investigasyon. Pero siguradong balak namin gawin yon. Hayaan niyo sabihin ko ito. Isa rin itong Freedom of Information Act na inihain kay SWEP para sa dagdag na impormasyon. Nakita na rin namin ito. May saysay-ba na ang ahensya na may likas na conflict na gusto nilang mapanatili ang hatol ang siyang mag-iimbestiga kung ito ba ay balido o hindi. Nakakatawa talaga. At sa tingin ko, nagkulang ang Attorney General kasi hindi siya humingi ng independenteng investigasyon. Pwede naman sana siyang kumuha ng Sheriff's Department. Sina Leon Watt o ang Sheriff sa Spartan, hindi Spartan, kundi Greenville, may napaka-sopistikadong Sheriff's Department. Pati na rin sa Charleston. Gamitin mo sila. Nakatutok si Swed sa pagkapatibay ng hatol at ayaw nilang makahanap ng pagkakamali. Likas lang sa tao yan. Kaya tingin namin, marami pang hindi na imbestigahan at gusto naming silipin ang mga iyon. At ang tanong at pinag-uusapan namin ito ni na Jim at Phil, ginawa ba niya ito mag-isa? May tumulong ba sa kanya dito? At kung ikaw ay nasa silid ng hukom, tulad namin noon, nang dinala niya ang impormasyon tungkol sa hurado na tinatawag ninyong Egg Lady, na tinatawag naming Myra Crosby. At pakinggan mo ang sinabi niya. Minsan, gawa-gawa lang ang tungkol sa isang Facebook page. Sa pangalawang pagkakataon, sa hindi may paliwanag na dahilan, may isang anonymous na email na dumating sa hukom. Hindi kami nasabihan. Iniimbestigahan ito ng opisina ng Attorney General at ni Swet na hindi kami kasali. Walang sapat na kontrol doon. Pero, ang ibig kong sabihin, at tawagin nyo kaming walang muwang dahil ganun na kami nun. Hindi namin pinilit yon. At kapag inaalala ko yon, gagawin sana namin yon kung alam na namin lahat na yon. Dati siguro, dapat naging mas agresibo kami. Pero hindi pa namin kaya noon harapin ang argumento. Ngayon, kaya na namin. Gustong imbestigahan ng mga abogado ni Murdoch kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng pagtatangkang tanggalin si Egg Lady, Hurado 785 Myra Crosby. Marami pa kaming tanong na gusto masagot. Alam mo, siya ba ay nag-iisa lang na gumalaw? Ginagawa niya ba ito para lang sa, alam mo na, kasikatan ng pagiging celebrity na sigurado namang totoo? At sasabihin ko sa iyo, itong pagtanggal sa jurado na si Egg Lady ay talagang kahina-hinala. Hindi naman talaga yon bahagi ng kaso. Isinasama namin iyon sa reklamo at itinuturo ang lahat ng hindi tugma sa sinabi niya. Ayon kay Hukom Human, na ang Egg Lady, ang dating asawa ni Binibining Crosby, ay nag-post ng isang bagay sa Facebook. Ngayon, alam na nating malinaw na kasinungalingan ito o may nagsinungaling sa kanya. Wala talagang saysay. Hiniling ng abogado ni Myra Crosby na si Joe McCullough sa hukom na alisin ang protective order sa mga material kaugnay ng investigasyon ng jury tampering para maibigay ito ng SLED sa kanya. Sa ngayon, wala pang tugon ang mga abogado ni Becky Hill sa kaso. Kaka-file lang nito at di pa tsak kung saan o kailan ang retrial ni Alec Murdoch. Sabi ng depensa, gusto ng estado na ma-retrial si Murdoch ngayong taon kung maaari, pero gusto ng depensa na sa susunod na taon pa ito mangyari. Ayon sa team ni Murdoch, may nakuha silang bagong ebidensya mula noong unang paglilitis. May iba pa silang impormasyong gagamitin. Noong huling paglilitis, itinuro namin na may natagpuan silang DNA na isang lalaking hindi kilala na hindi kaano-ano ni Murdoch o ng pamilya ni Maggie sa ilalim ng kanyang kuko. Alam mo, hindi talaga yon na imbestigahan na maayos. Ililing naming imbestigahan nila yon bago ang huling paglilitis. Wala kaming DNA, kaya wala kaming magagawa. Maaring kung may bagong kaso, magsimula ulit sa umpisa. Humingi kami ng utos mula sa korte para pilitin silang ipadala ito sa CODIS. Ang CODIS ay ang pambansang DNA database. Ibig ko sabihin, kung kami ang namamahala at may mga pasilidad kami, ang forensic lab, sila ang SLED, at may kakayahan kaming kumuha ng search warrant, mas iba sana ang ginawa namin at mas maagap. Maraming nawalang pagkakataon, kaya nakakalungkot. Diyan, marami na tayong impormasyon.
May mga nagtatrabaho kay Alec ng libre, gaya natin, at may natuklasan silang mga kawili-wiling bagay. Naipasa na nila ang malaking bahagi nito sa SLED. Gusto nating malaman kung may ginawa na ang SLED o kung mag-aaksyon pa lang sila. Sinabi ni South Carolina Attorney General Alan Wilson na maaaring pag-isipan muli ang parusang kamatayan para kay Alec Murdaugh sa retrial na ikinainis ng depensa ni Murdaugh. Klaro na hindi siya nakikipag-usap sa mga abogado sa opisina niya. Malamang kausap niya ang mga political consultant niya na nag-isip na magandang soundbite yon para sa kampanya niya sa pagka-gobernador. Malinaw sa batas na hindi siya maaring humingi ng parusang kamatayan kung ito ay dahil sa mapaghiganting pag-uusig. Narito ang tanong, ano ang alam niya ngayon na hindi niya alam 5 taon na ang nakalipas? Bakit niya sinasabi na hihilingin niya ang parusang kamatayan? Meron bang bagong ebidensya? Kaya medyo sawa at pagod na kami at nakita na namin ang prosesong ito simula pa nung umpisa ng kasong ito, kung saan si Alan Wilson ay naglalaro ng politika imbes na gampanan ang pagiging piskal. May magagaling siyang abogado sa staff. Dapat niya silang pakinggan at igalang ang kanilang desisyon. Nagkataon, hindi pa niya sinisiyasat ang tangkang panghihimaso sa hurado ni Becky Hill. May pag-uusapan tayong civil suit mamaya. Malinaw sa batas na sinumang manghimasok o magtangkang manghimasok sa hurado ay may kasalanan. Malinaw ang mga natukoy na katotohanan ni Hukom Tole. Sinubukan ni Becky Hill nitong linggo, nung nakaraang linggo, sinubukan ni Becky Hill. Kaya pakiusap, Alan, mag-focus ka sa trabaho mo at hindi sa politika. Bilang tugon, naglabas ng pahayag si Alan Wilson. Ang kasong ito ay tinatrato ng tama bilang isang panibagong paglilitis. Isinasalang-alang ang lahat ng legal na opsyon at ang mga pag-uusap ay ginagawa ng mga piskal at kawani sa opisina ng Attorney General, hindi bilang bahagi ng kampanya. Noong 2022, ibang-iba ang legal at praktikal na realidad ng parusang kamatayan. Hindi pa nakapagsagawa ng bitay ang South Carolina sa mahigit 1 dekada. Nagbago na iyon, isa sa mga salik na dapat isaalang-alang sa ating pagsulong. Si Ginoong Harpootlian mismo ang umamin na ang usapin kay Becky Hill ay naipasa at na-review na dati ng isang independenteng piskal. Ang mga isyong iyon ay na-evaluate na sa labas ng aming opisina. Nakakabigo makita sina Dick Harpootlian at Jim Griffin na inuubos ang oras sa paninira sa SLED at pag-atake sa mga tagapagpatupad ng batas ng South Carolina imbes na seryosohin ang usaping ito. Sa huli, simple lang ang aming responsibilidad. Sundin ang batas, protektahan ang integridad ng proseso at tiyakin na ang hustisya ay hinahabol ng patas at profesional. Sa muling paglilitis, may isang testigong inaasahang babalik sa witness stand, si Mark Tinsley. Kinatawan niya ang pamilya ni Mallory Beach na namatay sa aksidente sa bangka noong 2019. Si Paul Murdaugh ang nagmaneho ng bangka at si Tinsley ay nagsampa ng kaso kay Alec Murdaugh dahil sa aksidente ng mapatay sina Paul at Maggie. Kinatawan rin niya ang mga biktima ng mga krimeng pinansyal ni Murdaugh. Inasahan mo ba? Papayagan ba yon? Kasi yun sa depensa, hindi naman guguho ang lahat gaya ng sinasabi ng Estado. Ano opinion mo doon? Sa tingin mo ba papayagan testimonya mo sa susunod? Sa tingin ko papayagan na. Sa tingin ko may halaga ito bilang patunay. Sa tingin ko may kaugnayan ito. At sa tingin ko malinaw na kinilala yon ng korte sa kanilang opinyon. Na parang lahat ay magigiba o nakita ni Alec ang paraan para mapatigil ang tren na paparating sa Riles. Magkaiba talaga yan, di ba? Hindi mo kailangan makagat ng aso para matakot dito. Kaya, ibig ko sabihin, si Alec noon ang tinakababatid sa kahalagaan ng pagkakatuklas ng mga krimeng pinansyal na ito. Naharap siya sa 800 taon sa kulungan. Ibig kong sabihin, umamin na siya sa mga krimeng ito. Kaya ang magiging bunga ng pagkakatuklas ay isang bagay na alam ni Alec kahit wala siyang kapangyarihan para pigilan ito. Na kapag nahila na ang sinulid, magsisimula ng mabunyag ang lahat. Kaya alam niya yon. At ibig ko sabihin, sa tingin ko, may sandali na nag-aalala siya sa ginagawa ni Jeannie Seckinger at ng law firm.
pero niloko na niya ang mga taong iyon ng maraming taon at nakalusot siya. Mas matindi ang akin, mas walang tigil ang akin. Kaya lahat ng iyon mula sa tanong ni Tony Satterfield na ano itong nababasa ko tungkol sa isang settlement sa artikulong ito, hanggang sa paparating na pagdinig pati na kay Jeannie Seconder, Chris Wilson at sa bangko. Ang dami ng mga nangyayari na nagtutulak sa kanya sa baliw at hindi maiiwas ang konklusyon sa kanyang may sakit na pag-iisip. Para sa akin, ito lang ang paraan para matigil ito. Kailangan kong maging biktima. Malapit nang mamatay ang tatay ko. Sa simula pa lang akin ang simpatya. Ito ang magbibigay sa akin ng pagkakataon na makahinga o tapusin ito. Iginigiit ni Alec Murdaugh na inosente siya at hindi niya ginawa ang krimen. Hindi lang dahil hindi napatunayan ng Estado ang kaso nito, nasasabihin niya bilang isang abogado, kundi dahil siya ay totoong inosente. May kahit anong posibilidad bang nakikita mo na hindi niya ginawa ang mga krimeng ito? Wala at alam mo, may mga nagsasabi na alam niya kung sinong gumawa o nandun siya. Kaya nababawasan ang pananagutan niya. Hindi ako naniniwala na ganoon ang kaso. Dahil bihasa si Alec sa pagmamanipula, hindi niya hahayaang may ganoong kapangyarihan laban sa kanya. May tumulong ba sa kanya na itapon ang mga baril at maglinis? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Sa palagay ko, siya lang talaga ang gumawa dahil hindi niya papayagan na may ibang makisali sa sabwatang siya rin lang ang kasabwat. Sinabi mo na noon na naniniwala ka, iyon ang iyong paniniwala. Na matagal na niya itong pinaplano at hindi ito biglaan. Tutal, may panahon na ring lumipas. Pinaniniwalaan mo pa ba yon? Maari mo bang ikwento kung kailan mo naisip na sinimulan niya ito? Dahil na yon, siya ay isang akusadong mamamatay tao. Hindi na siya isang nahatulang mamamatay tao. Kaya ang pinakamatagumpay ng mga sinungaling ay naghahalo ng kaunting katotohanan sa kanilang kasinungalinan. Tama ba? Kaya hindi yun isang bagay na basta ko lang naisip. Iyon talaga ang sinabi niya sa kanyang hipag na kung sino man ang nagplano nito, matagal na itong pinaplano. Kaya sumang-ayon ako sa sinabi niya. Hindi rin namin agad nalaman ang lahat, kundi unti-unti naming nadiskubre hanggang luminaw ang buong larawan. May sandali sa civil case kung saan naintindihan ko na ayon sa karaniwang pananaw, ayaw ni Alec na idemanda si Maggie sa civil case. Tama ba? Credit card ni Maggie ang ginagamit ni Paul, hindi lang nung gabi na aksidente sa bangka, kundi paulit-ulit na rin noon pa para bumili ng alak. Si Maggie ay may-ari ng kalahati ng bangka, kaya may pananagutan din siya rito. Nagpadala ako ng mga requests to admit kasi hindi aktibo si Alec sa social media. At ito ay isang bagay sa mga civil case kung saan sinasabi namin aminin mong si Clue ito at hindi na namin kailangan tumawag ng saksi para patunayan na si Clue ngayon. Kung aminin ni Alec na alam ni Maggie ang mga bagay na nakadokumento sa kanyang social media post, At ang kaalamang yon ay naipapasa sa kanya. Sa usapin ng pabayaan niyang pagkakatiwala sa bangkang ito kay Paul, hindi ko na kailangang idemanda si Maggie. Pero itinatanggi niya ito. At itinatanggi niya ito noong Nobyembre, Disyembre ng 2020. Kaya ilang buwan bago ang mga pagpatay. walang sisi sa akin nun. At ako, hindi mo pwedeng ipalagay na hindi ko idemanda ang lahat dahil gagawin ko talaga yon. Hindi ko pa dinimanda si Paul nung panahong yon. Hindi ko pa dinimanda si Maggie nung panahong yon. Pero ayun, alam mo, may mga estratehikong dahilan kung bakit ako nag-aalala na baka subukan ni Alec na impluwensyahan ang hurado. Ito ang paraan ko para masiguro kung magsasabi siya ng totoo. Dahil pwede akong bumalik at idemanda sila. Ginawa ko rin itong malinaw sa kanya. Paano mo ilalarawan ang ikalawang paglilitis? Sa tingin ko, pinaikling version ito ng unang pagdilitis. Sa palagay ko, yung ibang bagay na parang hindi nagkakaugnay ay malamang na mawala na. Sa tingin ko, alam mo na ang kasinungalingan ang bagay na hindi matatakasan ni Alec. 3 tao ang pumunta sa kulungan ng aso. Isang sinungaling lang ang bumalik. Paano mo mahihikayat ang 12 tao na nagsinungaling ako sa lahat? At ang tinutukoy mo ay ang video. Ang tinutukoy ko ay ang kill video. Pero ang kasinungalingan niya, nandun pa rin at kailangan pa rin niya harapin yon. At sa palagay ko, hindi pa rin niya kayang harapin yon. Kaya sa tingin ko, yun pa rin ang magiging kahinaan niya sa susunod na pagyuditis.
Nasa protective custody pa rin sa South Carolina na bilangguan si Alec Murdaugh. Naglalingkod siya ng 27 taong pagkakakulong dahil sa mga krimeng pinansyal, kabilang ang federal na sentensya para sa parehong krimen. Patuloy naming babantayan ang lahat ng ito, syempre, at ihahatid namin sa inyo ang pinakabagong balita habang nangyayari ito. Yan na po para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Annette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayong muli dito.